Ang daming mga nagsasabi, mas mabuti pa daw yung tradisyonal na pamamaraan, kailangan mo talagang saktan yung bata, kailangan mo talagang insultuhin, kailangan mo talagang hamakin yung bata, kailangan mo talagang hagupitin para daw matuto, para daw madisiplina. So, marami sa atin ang ganun yung paniniwala hanggang sa ngayon. At marami din sa atin ang nagtatanong, ano ba ang tamang pamamaraan? At marami din nagsasabi, ang hirap naman kasi ng positive parenting. Akala nila, yung positive parenting is nag-i-spoil ng anak, ini-spoiled yung bata, binibigay ang lahat. So, for tonight, ito yung ating gustong i-explain sa lahat, no? Gusto nating i-explain. So, I will go through ng isa-isa, no? I will be sharing to you the eight principles, no? Eight principles of the effective na positive parenting. Hindi man palo, kaya ang title nga natin ngayon, no? Hindi man palo, kung hindi sigaw, kung hindi insulto. So ano ba ang tamang parenting style? So for tonight, we will discuss the eight principles, no? Yung 8 secret principles, kung tawagin ko nga siya, no? So I just want like to clarify, no? Itong principles na to, hango ito ba at base ito sa mga scientific studies, okay? Base ito sa mga eksperto. And of course, base din ito sa mga biblical principles, okay? So bakit Bible ang isang pinagkukunan ng mga prinsipyo na to? Kasi nga, the Bible is also the manual about family, about discipline. Doon mo makikita sa Bible. Bakit doon mo makikita? Kasi nga, it was God who invented family. It was God who invented relationships. Principle number 1, which is what we call modeling. So, sa modeling, ano bang modeling? May kasabihan, ang disiplina daw ay nagsisimula sa mga magulang. Kaya nga, ang pinakaunang principle niya is modeling. Dapat tayong mga magulang ang unang imo-model natin sa kanila kung ano yung mga gusto nating standard sa mga pag-uugali, mga behaviors na gusto nating magkaroon ng ating mga anak. No? Always remember that values are caught, they are not taught. Ibig sabihin, ang mga bata ay mas natututo sila sa kung ano yung kanilang nakikita. Okay? Kahit anong pangaral mo pang gawin dyan, kahit nasigawan mo pa yan, hindi makikinig yung bata. Hindi talaga niya maiintindihan. Pero kapag nakikita niya, ginagaya niya. Kaya nga ang tawag sa bata, 'di ba? Pupil. Kasi nga mas madali silang nakakaintindi sa kapag ito ay kanilang nakikita. Ano ba yung mahalagang dapat nating i-model? Dapat kasi sa pamilya pa lang, dapat nating ipakita na kaagad sa mga bata kung ano ba yung mga paano ba dapat natin i-model. Number 1, tayo bilang tatay. Bilang tatay, kailangan natin ipakita yung ating leadership bilang tatay. So ano ba yung kapag sinasabi mong leadership, ano ba yon? Dapat tayo hindi lang tayo yung utos ng utos. No? Kasi pag sinasabing leadership, ang akala natin tayo yung nag-uutos lang sa ating mga anak. Hindi. Dapat tayo yung mangunguna. Ipapakita natin sa ating mga anak how to do these things. For example, paano magwalis? Paano ang tamang paghuhugas ng pinggan? Paano ang tamang paglilinis ng bahay? So yun, ano ba ang dapat behavior natin sa ating kapwa? Yun, paano tayo magsalita? Kung tayo tatay ay mapagmura o nagmumura, ganun din yung ating mga anak. Gagayahin din nila tayo. Dapat tayo mismong mga tatay, we should stand as a leader. When you say we stand as a leader, we have to be an example. We have to be an influencer sa ating mga anak. Because leadership is all about influencing people. So sa pamilya, kapag tayo po, kung tayo sa pamilya, ang leader ng pamilya, dapat tayo yung nagbibigay ng influence sa ating mga anak. Influence as to attitude, how to decide, how to think positively. Dapat tayo yung panggagalingan ng kanilang impluwensya. Now, ang isang napakamahalaga din na role natin bilang tatay na dapat i-model natin sa ating mga anak is that we have to show respect to our children. 'Di ba? We should show respect when we discipline them. Ano bang ibig sabihin doon? 'Di ba sabi nga sa Bible, parents do not
provoke your children. Ibig sabihin, kapag tayo nagdidisiplina sa ating mga anak, it should be a building up. Ibig sabihin, merong natutunan at matutunan yung bata. Kapag tayo ay nagbibigay ng pagdidisiplina sa kanila. Yun dapat ang proseso. No? Yun dapat ang pamamaraan. Dapat tayo nagdidisiplina na may natutunan ang bata. Paano kung ang pagdidisiplina mo, puro ka na lang pambubugbog, puro pang-insulto. Now, ask yourself, meron bang natutunan ang anak mo sa ginagawa mo sa kanya? Kapag wala siyang natutunan, ihinto mo na yan. Because you are no longer becoming a good role model sa anak mo. At ang pangatlong napaka-mahalaga na kailangan nating ihalimbawa sa ating mga anak ay yung pagbibigay ng unconditional love sa ating mga mahal sa ating may bahay, yon, sa ating mga misis. Okay? Palagi ko itong inuulit-ulit na kailangan nating maintindihan bilang mga tatay that we have to show our unconditional love. Bakit? You know what? In the Philippines right now, we are one of those countries nga tumataas ang kaso ng dysfunctional family. Tumataas ang kaso ng broken marriages. Kaya tayong mga husbands, sa kagaya ko, yun yung challenge sa atin. How we should love our wife. No? At wag tayong sumakabilang bahay, no? Commit an infidelity. No, just because we want to satisfy our pleasure bilang mga lalaki. Okay? Mahalaga 'yon. Akala natin lalo na sa may mga tatay na may mga anak na lalaki, akala natin walang impact 'yun sa mga bata. Guys, there is a big impact sa mga anak natin if we do those things. Okay? So sa mga nanay naman, ano bang dapat nating i-model? Siyempre sa mga nanay, kailangan i-model natin yung pagbigay natin ng respeto sa ating mga asawang lalaki. Okay? Kailangan nating bigyan ng pagrespeto. Isa na dyan, we have to show to our kids that we are a helpmate sa ating mga asawang lalaki. Ibig sabihin ng helpmate, hindi katulong, kundi andun tayo as a support. Alam nyo mga misis ng tahanan, ang kailangan naming mga husband is your support, especially in your prayer. Pray for your husbands every day. Pray for their safety, pray for their wisdom, pray for their health, pray for strength. Yun ang kailangan namin. Tsaka hindi namin kailangan na umagang-umaga pa lang talak ka na ng talak. No? Bunganga mo na yung mga naririnig namin. At ito pang isang napakamahalagang when it comes to decision making, tayong mga misis, wag nating pangunahan palagi yung ating mga mister. Even if yung mister natin ang hindi ay nasa bahay at tayong mga misis ang nagtatrabaho, still always remember that the leader at home is our husband, not the wife. Whether you like it or not, that is how we are being designed. Yes, there is what we call women empowerment. Tama yun, may mga women empowerment naman. Kaya lang, hindi yan ang ibig sabihin ng women empowerment. Na pangungunahan mo na, ikaw na yung leader ng tahanan dahil women empowered ka na. No, that is not what women empowerment is all about. Okay? So guys, punta tayo sa pangalawa. Okay, pangalawang principle is that the open communication. So marami dito ang sumasablay when it comes to open communication. Kailangan lang nating maintindihan when it comes to open communication is that to make our communication with our children effective, we have to learn how to listen. Dapat marunong tayong makinig. Huwag tayo yung puro na nagsasalita. Yung opinion natin ang lagi nating tayo pinapangunahan natin yung ating mga anak sa ating mga opinion, sa ating mga suggestion, sa ating mga advice, no? Hindi pa nga lang nagsisimula yung anak natin, tayo na yung nauuna. Hindi, yung kabataan namin, madali lang yan. Ganyan lang ginagawa ko. Minsan pa kinukumpara natin, hindi naman minsan, kadalasan pa, kinukumpara natin yung ating henerasyon noon sa henerasyon ngayon. No? So in open communication, mahalaga to kasi we need that our children na sa atin maging open. No? Maging open sila, hindi sila natatakot na makipag-usap sa atin, hindi sila natatakot na maging open sa atin sa lahat ng bagay, sa kung anumang klase na mga kahit na sa anumang klaseng topic.
there should be no off limits na topic. Okay? So guys, please let me know ha kung okay yung ano natin ha, okay ba yung audio. Please comment, okay ba yung audio? Naririnig nyo ba? Please comment naman sa comment section kung okay, ha? Kasi baka salita ako ng salita dito, tapos wala naman pala. Please comment in the comment section. Okay ba yung audio? Ha, please, pakisabi naman. Kasi dito naman sa monitor ko, okay naman siya. Hindi ko lang alam sa inyo kung okay. Okay naman. Ay, okay. Sige po. So, again, sa open communication, no? Kasi, ang problema palagi ng mga parents right now is they are always saying, ang hirap maintindihan ng anak ko. Ang hirap ng mga kabataan ngayon, hindi naiintindihan. Alam niyo bakit hindi naiintindihan? Kasi tayong mga magulang, ang salita ng salita. Hindi tayo nakikinig sa kanila. Do you know why our children wants to spend time with their friends rather than sa kanilang mga magulang? Dahil yung kanilang mga barkada, ang ginagawa, nakikinig. Hindi sila yung nangangaral, hindi sila yung meron agad opinion, meron agad advice. Hindi. Ang pinakagusto ng mga anak natin yung pinapakinggan sila. Yes, hindi ka man sumasang-ayon sa sinasabi ng anak mo, okay lang yon. Basta ang mahalaga pakinggan mo. Bakit napakahalagang pakinggan? Para alam mo kung ano yung nasa isip niya at nasa puso niya. And by that time na you know what is in his heart and in his mind, makakadiskarte ka ngayon. Paano mo didiskartehan para mabigyan mo ng tamang guidance yung anak mo? Para mabigyan mo ng tamang pangangaral yung anak mo? That is the reason kung bakit napakamahalaga na bigyan mo ng napakinggan mo, no? Always remember this ha. Wala naman talagang in reality guys ha, wala naman talagang generation gap. There is there is no such thing sa generation gap. What is ano ba yung gap na pinag-uusapan natin? Anong problema? Is communication gap. Hindi feel ng bata na safe siya sa kanyang magulang na magbukas na kung anumang klaseng topic, no? Halimbawa, topic on sex. Handa ka bang pakinggan 'yon? Baka tabu sa inyong pamilya ang pag-uusapan ang ganung topic. O baka naman tayong mga magulang, sobra tayong conservative o feeling natin, napaka-conservative o kabastusan ang pinag-uusapan yung mga ganyang topic, lalo na on sex, sexuality, and mga tawag na ito, yung mga sexual preferences, mga ganun, mga gender-related na mga topics. Which is, today, guys, you have to understand na sa panahon ngayon, alam nyo, yung gender, yung sex and sexuality, ito yung isa sa pinaka-topmost topic, hot topic sa mga kabataan ngayon. Millennials, Gen Z, and even the Alpha generation, ito yung pinaka-hot topic. That is why tayo mga magulang, let us stop comparing. Kami noong unang panahon, sa panahon namin, hindi namin pinag-uusapan yan. Panahon mo yun eh. Sa panahon mo kasi walang internet. Sa panahon ngayon, meron ng internet. And our children are accessing several information in the web and in this internet, sa internet para kaya nai-influensyahan sila. Kaya ang dami nilang tanong. Tayo dapat ay handa tayong pakinggan yon para alam natin kung ano yung ating tamang sagot na ibibigay sa kanila. Alright? So, yun yung number 2 ha. The number 2 is all about the open communication. Alright? So, punta tayo, number 3. Number 3 is all about the spending of quantity and quality time. So, guys, this is very, very important, no? Kasi, marami naman kasi sa atin, very busy, napaka-busy natin sa trabaho. Okay? Mamaya, mag-ano tayo saglit about the OFW. Siyempre, yung mga dito sa Pilipinas. Alam ko, naintindihan ko, mga kagaya kong mga nagwo-work o mga workers, we spend most of our time in our day jobs. Tama? At ang iba pa, pagkatapos ng trabaho, meron tayong mga sideline kasi kailangan nating kumita, kailangan natin ng dagdag kita, dami mga babayarin, nagmamahalan pa ang mga bilihin sa ngayon, di ba? So, I understand that one. But, despite our business, guys, please,
we have to allot a quantity and quality time sa ating mga anak. No? Pag sinabing, ano ba ang sinasabing quantity or quality? Wala namang hard and fast rule. But what is being yung ine-emphasize natin is that yung meaningful spending quality and quantity time. Okay? Hindi lang pwedeng quality lang, walang quantity. Dapat yung dalawa ay magkasama ang quantity and quality time. Okay? Now, bakit mahalaga ito? Mahalaga ang pagbibigay ng quantity and quality time for you to be able to start up your open communication. Kapag ang hirap kasing mag-communicate, 'di ba? Mahirap makipag-usap, mahirap magkaroon ng pagtitiwala ang anak mo sa iyo para kumausap sa iyo, para mag-communicate kung wala ka namang binibigay na panahon sa kanya. 'Di ba? Ako what I always suggest sa mga parents, kapag kausap natin yung anak natin, laptops down, cellphone off, kausapin natin yung anak natin eye-to-eye contact. Focus sa kanya. Dapat walang mga distractions. Dapat bigyan mo siya ng undivided attention. Kasi while spending time sa anak mo, doon mo makukuha yung mga magic moments. Ano ba yung mga magic moments na yon? Ito yung mga moment kung saan yung anak mo magbigla na lang maglalabas siya ng kanyang mga idea, ng kanyang saloobin, yung ba pinapapasok kanya sa kanyang mundo. Yun yung dapat mong bantayan. Kaya napakamahalaga that you have to spend quality and quantity time. You don't need to spend much money. Of course, kung meron ka namang budget, nakapag-ipon ka naman, edi mag-spend time kayo, magbakasyon kayo. Kung wala naman, you can spend time at home. You can spend time eating together. You can spend time playing together sa kanyang gustong sports o sa kanyang gustong laro. Di ba? So, that is the importance of quality and quantity time. Okay, guys, punta tayo sa susunod, no? Ang pang-apat. Yung pang-apat na principle is all about building intimacy. Okay? Now, you have to build intimacy. Bakit? Ang hirap kasing magbigay ng correction sa anak kung wala kang connection. Now, intimacy, this is all about positive intimacy, ha? Building positive intimacy. Ibig sabihin, nagbi-build ka ng pagtitiwala sa anak mo. No? That your child is hindi matatakot na lumapit sa iyo, no? Nagtitiwala siya at alam niya na kapag sinabi niya to, kapag naging open siya sa iyo, hindi mo siya i-criticize. Merong ganung level. At you have to work out in this kasi mahirap mag-correct. Sabi ko kanina, 'di ba? Ang hirap i-correct yung mga anak natin, guys, kung wala tayong connection sa kanila. Napakamahirap nun, no? Kaya napakamahalaga that you have to build that trust. You have to build that intimate relationship. Okay? Now, punta tayo sa next number 5. Okay? Number 5 principle is all about casting the vision. Now, this is very, very important principle. Kasi, alam nyo ba, dami ko nang natanong at nabanggit ko na rin ito before. Ang dami ko ng mga natanong na mga bata, yung mga batang maagang nabubuntis, no? Nung tinatanong ko sila about nung palang hindi ka pa naging batang ina or batang ama, ano ba yung nakikita mong gusto mong makamit sa buhay? Alam nyo, 80% of those kids that I asked, sa mga natanong ko, alam nyo ang sagot nila, wala, basta't makapag-aral lang. Walang vision. Itong mahalaga, sa pagdidisiplina sa ating mga anak, we have to teach them to look at long term. Yung tinuturo natin sa kanilang mga good habits, yung mga attitude, yung mga behaviors, yung pangangaral natin, yung mga prinsipyo na ating itinuturo sa kanila, will lead them to their vision. Help them create or draw the mental picture of what they want to become in the future. Tulungan natin. Huwag nating sabihin lang mga magulang, basta mag-aral ka lang anak, tapusin mo lang yan. O mag-aral ka lang. O ako bahala sa'yo. Hindi ganun. Dapat you have to process. You have to help your child to build that vision. Dapat long term. Kasi para maintindihan nila, bakit sinasabi mong bawal yan? Bakit sinasabi mong, anak, yung cellphone, ang paggamit ng cellphone, 2 oras lang sa bawat araw. Bakit kailangan ipaintindi sa kanya?
Ito ay para maintindihan niya na ang goal mo is to help him achieve his dreams, achieve the vision. Yun yung mahalaga dito. Okay? So, marami sa mga magulang ang hindi kasi marunong at hindi naman talaga nagbigay effort to help their children shape their vision. Kaya, napakamaraming mga bata sa panahon ngayon ang napapariwara. Mas minipili nila ang party-party, walwalan, o inuman. O anong nangyari? Nabuntis ng maaga. O, yun ang mga nangyayari. Guys, kaya tayo mga magulang, this is a big challenge to us. No? This is one of the most important thing that we need to do. Kaya sinasabi natin, ang anak ko, wala na akong magagawa dyan, ang talagang matigas ang ulo. Ay nako, talagang gusto niyang mag-asawa. Now, ask yourself, binigyan mo ba siya, tinulungan mo ba siya to establish his or her vision? Kasi yun ewan ko, ang dami kong mga magulang natanong, hindi nila nabigyan yung ganun yung mga anak nila. Kaya kung ikaw ay nanonood dito ngayon, that is my challenge to you. That you have to start building the vision sa anak mo. As young as even 6 and even as young as toddlers. Ako, sa mga anak ko, itong ginagawa ko sa mga anak ko, every time na pinapangaralan ko sila, I always set them to the direction of their vision. Visionary dapat, long-term perspective, hindi lang ngayon. Yes, bumabagsak ka ngayon, you fail, but it doesn't mean na hindi mo makukuha mo yung vision mo. Ako sa dalawa kong anak, palagi ko sila, araw-araw ko silang nire-remind sa kanilang mga vision sa buhay. Anong gusto nilang picture? Ano yung picture nila in the future? When they age like 25, 30, what do they want to become? Okay? So that's number 5. Okay, punta tayo sa number 6. Number 6 is all about affirmation. So ano ba yung affirmation? Ito yung positive reinforcement daw. Guys, mahalaga ang affirmation sa pagdidisiplina sa bata. Kaya nga sabi ko, wag nyo lang pinapansin palagi ang kanyang kamalian. Mas bigyan nyo ng pansin ang mga tama ng mga ginagawa. Yung kanyang mga improvements. Bakit mo kailangan i-affirm? Bakit kailangan mong purihin? Ito ay para i-sustain. This is not because you want to give your child the entitlement. No. This is because you want to sustain yung mga mabubuting ginawa ng anak mo. Yung improvement niya sa yung kanyang bad behavior, yung improvement niya sa kanyang bad attitude, bigyan mo ng pagpuri para mas meron siyang encouragement and motivation na ipagpatuloy niya yung kanyang mga ginawang improvement sa buhay. Tayo kasing mga magulang, ang mahirap sa atin, ako hindi naman ako exempted sa ganun, no? Mahirap kasi sa atin, guys, mas pinapansin natin, mas madali nating mapansin yung mga bagay, yung mga negative na mga bagay. Kapag may mali yung anak natin, ang bilis nating pansinin kaagad. Pero yung mga mabubuting ginawa nila at yung mga tama nilang ginawa o mga improvement na kanilang ginawa, hindi natin pinapansin. What happened is that they go back to the same attitude. At some point, sasabihin natin, bahala ka na. O, bahala ka na, anak. Ay, ganyan ang gusto mo. Wala na ako magagawa. Ang dami po mga nagfa-follow po sa atin, mga viewers natin, na magganon ang mga sinasabi nila. Bahala na ang Diyos sa'yo. Huwag naman ganun. Yes, God will help us. But, you know what? The number 8 principle is all about that, no? Sabi nga natin, okay, bahala si God. Pero, guys, you have that responsibility bilang magulang. Binigay na responsibility yan ni God sa atin. No? Kaya, parte ng pagdidisiplina ang affirmation. Hindi pwedeng puro ka na lang pamamalo, paninigaw. Yes, sinisigawan mo nga. Pero, may nagbago ba? Sigurado ka ba? Sasabihin na naman ng iba, nung kami naman noon, sumusunod kami. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako maniniwala na may ganong tawag dito, obedience. No, I don't believe on that. Okay? I don't believe. There is always an impact. There is always a long-term impact ng mga attitude na yon. Okay? Yung sigawan moment ninyo nung kabataan mo pa.
Okay? So, punta tayo sa number 7 because this is connected dun sa sinasabi ko. Number 7 is all about teaching and training. So, una muna tayo sa training. Sa training, guys, napakamahalaga ang training. Ang sinasabing training dito is to train your children on how to obey with respect. Not to obey, hindi yung obey because you fear or takot. Ito ang problema. Tayo kasi, naniniwala na kapag takot yung bata, nagbibigay respeto, it is not automatic and it is never automatic. No? Dapat matuto ang bata na sumunod na may pagrespeto sa otoridad ng kanyang mga magulang. Bakit? Kasi kapag wala na yung mga magulang, susundin niya at gagawin pa rin niya kung ano yung tama. Yon. Yun ang point doon. No? Ito ang problema kasi naniniwala pa rin talaga tayo, marami pa rin sa atin, naniniwala na kapag tinatakot mo yung bata, sumusunod. Yes, sumusunod yan. Sumusunod yan. Pero temporary lang yan. Kasi ang takot is a temporary event. Temporary lang yan. Babalik din yan. Ang akala mo, may mga nagsabi sa akin, ako nun, takot na takot ako. Sut-sut lang ng tatay ko. Sigaw lang ng tatay ko. Takot na ako. Sumusunod ako. Hindi ako naniniwala. Sumunod ka at that moment dahil takot ka. Pero pag wala na yung tatay mo, umalis yung tatay mo, I'm sure, hindi mo rin sinunod yung pangaral niya. Kahit na nung nag-college ka, ganun pa rin. Mas nagwalwal ka pa. For sure yan, sigurado yan. 99% yan. 1%, ibigay ko na lang dun sa hindi nangyari. No? Because it's always a fact. Now, paano ba yung training? Now, ang tanong nga dito, paano ba yan? Kung nagkasala, kung may nagkamali, paano ba? Pinapalo ba? Now guys, let me share to you. Meron akong ganitong meron akong ganitong training, mas more detailed doon sa YouTube channel. So sa mga gustong matuto, puntahan nyo lang. But I will just give you a swift discussion, no, training. Ang isang training na ginagawa ko sa mga anak ko when it comes to obedience, no? Obedience with respect is that meron kami, number 1, we set rules. Mahalaga ang rules sa positive parenting. Ang akala nila, yung mga pinagsasabi ko dito na positive parenting, spoiling. Hindi. Huwag mong ibigay lahat sa anak mo kapag hindi niya kailangan. Number 1, mahalaga ang rules. Maraming mga rules when it comes to obedience. Example, the use of cellphone, curfew, behavior, attitude, etc. Marami. Depende yan sa konteksto ng sitwasyon. Depende yan sa inyo bilang magulang at ng inyong anak. When we set rules sa mga anak ko, we agree together. Ano ba yung mga rules namin? We also agree with the consequences. Okay? Kapag, maraming mga rules, pero ito, if my children commits disobedience and disrespect, ano ba yung disobedience? Yung inutusan mo, hindi nakinig. O meron kang instruction, hindi ka pinakinggan, hindi ka sinunod. Disobedience yun. Delayed obedience is disobedience. Tapos, pagdating sa disrespect, yung sumasagot-sagot sa magulang, yung pagsisinungaling, that's disrespect. Kapag yung dalawang kasalanan na yan ang nagawa, ang consequence namin yan ay palo. Spanking yan, spanking. Paano ba yung spanking na ginagawa ko? Okay, I just want to be careful to in teaching you this one para hindi abusive. Kapag spanking, kailangan ko silang paluin. Dalawa lang yung aking batas dyan. Disrespect and disobedience. Okay? Bakit? Ayoko silang maging sakit ng ulo sa lipunan. Kaya itong bansa natin ang kalat-kalat, hindi maayos yung bansa natin dahil marami sa mga Pilipino ang disobedient, marami sa mga Pilipino ang walang respeto sa autoridad ng ating gobyerno. And I want my children to learn to respect and obey my authority, our authority as parents, para sila matuto na rumispeto at sumunod sa batas ng lipunan at ng gobyerno. Ganun yun. No? Yun yung aking long-term na pagtingin sa kanila. No? Ganun napakahalaga. Now, paano ba? Kapag ganun yung dalawang yun ang nagawa nilang pagkakamali, may palo. So paano yung pagpalo? Number 1, gumagamit ako ng sinturon, no? Kasi meron na kaming rules, ha. Nag-agree na kami ng rules ng anak ko with regards to that. So gumagamit ako sinturon. Bakit sinturon? Kasi
Yung sinturon is basically ay sign talaga yan, no? Indicator talaga yan ng punishment, no? Indicator yan of consequence ang sinturon. Hindi ako gumagamit ng kamay. Bakit? Kasi yung kamay ay ginagamit ito para sa pagmamahal, sa pagbibig, sa pagtap, no, sa anak mo. So hindi dapat ito kinakatakutan ang kamay, no? Yung sinturon mas dapat pa, no? Tapos kapag pinapalo ko sila, pinapalo ko lang sila sa puwet. Sa puwet lang, hindi sa ulo, hindi sa mukha, hindi sa dito, sa kahit saang parte ng katawan, hindi sa puwet. Bakit sa puwet? 'Di ba sa puwet merong taba? Oh, mas safe doon. Pero ang pagpalo ko isang beses lang. Oo. Isang beses. Although depende ito sa kasalanan, ang pinakamabigat na kasalanan yung pagsisinungaling, 2 beses 'yon. Hindi na ako susobra sa 2. Dapat may pagpalo mo, medyo may lakas na may hapdi. Oh, dapat may hapdi. Okay? Tapos ginagawa ko ito, nakalimutan kong sabihin, hindi ako nagbibigay ng pamamalo sa anak ko na ako ay galit. Ginagawa ko ito kapag nawala na yung galit ko. Kapag nakapag-relax na ako, doon ko pa siya ginagawa. Bakit? Kasi baka mawalan ako ng control at baka masaktan ko pa anak ko. Siyempre, iiyak yan, pagpalo. By the time na umiyak na yan, pag pinalo na yan, mayroon kaming processing. Mag-a-agree kami. So, ini-explain ko sa kanya bakit. Masakit sa akin paluin yung anak ko. Pero, ini-explain ko sa kanila bakit kailangan kong gawin. Bakit? At ayaw kong gawin nila yung kasalanan na yon. Because I don't want them to grow to be disrespectful, na bastos, at hindi sumusunod sa mga patakaran. No? At sa awa ng Diyos, guys, magtatatlong taon na siguro sa naalala ko, hindi ko na nagagawa to sa mga anak ko. Because I know that the parenting that I've been doing, ang ginamit namin, itong 8 principles na to, hindi na kami umaabot sa ganong stage, sa ganong pamamaraan. Hindi na to nagawa namin. Wala nang pamamalo kaming na-experience. Now, ang tanong, what age ba na ginagamit yung pamamalo? Ang pamamalo sa mga anak ko, nagsimula siya at the age of 6. Ako, ang tingin ko sa age of 6 hanggang siguro likely mga 10 years old or 9. Sa 9 years old. Pero pag siguro 10, 11, 12, wala na dapat pamamalo. Mas more on allow them to experience the natural consequences of their mga pagkakamali. Ganun din naman sa mga anak ko ngayon. Ang ginagawa na namin, kasi nga, medyo very, very aware sila. Mataas na yung kanilang awareness and consciousness when it comes to obedience, when it comes to respect. Kaya, kapag sila, they commit mistakes, pag may kasalanan ginawa ang mga yan, I allow them to experience the natural consequence. Hindi ko sila sinasalo sa kanilang mga ginawang pagkakamali. But of course, meron kaming processing. And with that processing, let's go to the next word, which is teaching. By the time they suffer, by the time that they experience the pain of their consequences, I teach them principles. I never stop teaching them the internalization of values. Malaga ang internalization of values. Kasi kapag walang internalization of values, walang kwenta lahat yan. Kahit na maganda pa yung communication, kahit may intimate relationship, pero kapag hindi mo tinuturuan at hindi mo sinigurado na meron talagang internalization, walang kwenta ang mga effort mo. Mawawala din yan. No? Kaya, so paano ko ba ginagawa? Sa experience ko, guys, meron akong hugot sa aking mga prinsipyo na tinuturo sa mga anak ko. I always use the Bible. Kami, sa pamilya namin, we make sure that all principles that we've been talking about are based on the Bible. I don't know with you, it is up to you kung saan mo huhugutin yon. Pero sa amin, the best para sa amin, sa experience namin, is the teaching that is in the Bible. Mas effective, mas long-term, mas may lalim. Yon. Kaya, kapag sila nagkakasala, and sometimes they also correct me. No? They correct me with also Bible verses. Di ba, Dad, sinabi sa Bible ganito? So, I am also corrected. I also asked for being humble to ask for an apology sa mga anak ko. Ganon din sila. So, ano ba yung interest? Okay?
Kapag sinasabi nating entrust, ito yung sinasabi nga natin, ay meron namang Diyos na tutulong sa atin. Of course, at the end of the day, with all our parenting efforts, at the end of the day, we have to entrust everything to God. We have to pray. We have to teach our children how to pray. We have to teach our children how to read the Bible. Of course, sabi ko nga, depende nga ito sa inyo. No? Depende ito sa faith mo. If you are in Islam, then you took the Quran and whatever religion that you are right now. But kami bilang Kristiyano, bilang naniniwala kami kay Jesus, ang amin talagang sandigan when it comes to our principles is about the Bible. That is why we keep on praying our children. We always pray for our children. Ano ba yung mga prayers namin sa mga aming mga anak? Number one, I always pray for their attitude. I always pray that they will worship God with all their heart, with all their soul, and with all their mind. Yun isang number one prayer ko. Palagi yan araw-araw. Sa araw, paggising ko during my morning meditation, I always do a devotional. Araw-araw yan, no? Early morning. My prayer is always, my kids will love you, Lord. Will worship the Lord. Will fear the Lord. Ganon yung prayer ko sa kanila. Pangalawang prayer ko sa kanila is yung kanilang vision. Ano yung gusto nilang makamit sa buhay nila. Pangatlo is that their wisdom. I always pray for their wisdom. For them to be able to understand what are their lessons sa school, ano yung values na kanilang mga natutunan. No? And of course, lastly, kanilang protection. I always pray for their protection, not only from harm, physical harm, but also mga protection from the different principles na kanilang matutunan o kanilang mga nakukuha sa internet, sa YouTube, o saan mang social media. Because today, guys, napakamaselan ang mga bata sa ngayon. Kasi nga, dahil nga sa mga naglipanang maraming mga influences na galing sa social media at kung saan-saan pa, no? Kaya napaka-challenging. Napaka-challenging yung mga influences na to, no, sa ating mga anak. Kaya that should be part of our prayer. So, yun guys ang 8 secret principles. Kaya kung may magtatanong uli, no, paano ba kung yung mga positive parenting mo, yun yung mga dahilan kaya yung bata ay nagiging suwail, yung mga bata mas nagiging matigas ang ulo, kaya nagiging pasaway. Now, the definition is the 8 principles. Yung 8 principles na yan, hindi mo makikitaan na merong spoiling. Hindi mo makikitaan sa mga principles na binanggit ko Doon sa principles lahat na binanggit ko, hindi mo makikitaan na merong permissive ang parenting. Merong entitlement tayong ibinibigay. Hindi. Hindi ko sinasabi din sa mga principles na yun kung lahat ng gusto ng anak mo, ibigay mo. No? Hindi. Hindi yun. Wala sa 8 principles na yun. Diba? Kaya, kung ikukumpara mo siya dun sa nakagawian mo ngayon na puro ka pamamalo, paninigaw, insulto, pamamahiya, o ikukumpara mo ngayon, kung ikukumpara mo siya dun sa tinatawag nating positive parenting sa 8 principles na binabanggit ko, no? Hindi mo na kailangang saktan ang anak mo, no? You have sa disiplina, guys, hindi lang yung anak mo, pati ikaw mismo, you have to be part of that. You have to be engaged in the process. Hindi lang dapat yung anak mo kinakastigo mo, pero ikaw pwede ka. Yung anak mo pinagbabawalan mo, hindi ka pwede manigarilyo, sinapak mo kaagad, pero ikaw naman naninigarilyo ka. Anak, hindi pwede yung vape na yan, etc. O ikaw naman naka-vape ka. Hindi pwede ganun. Dapat sumusunod ka rin sa kung anong patakaran mo, sinusunod mo rin. The problem of the parents today is that ayaw nilang magtakda ng batas o patakaran sa bahay kasi ayaw nila din na masita. And now, these parents are the ones na nagrereklamo sa kanilang mga anak. Now, that's the problem. So, that is our challenge as parents, okay? So, ngayon guys, magbabasa tayo ng mga iilan sa mga at magigreet din tayo, no? Shout out kay Ma'am Melanie, kay Ma'am Mimi Flores Montajos. Ayan, kay Sir Ronald Antonio, magandang gabi po sa inyo. Ayan. At sabi din dito ni Ma'am Mimi, Meme.
Sang-ayon po ako, sir, sa open communication. Yes, it's very, very important. No, very clear naman siguro yung aking explanation on the open communication. At Ma'am Milagros Asuncion, magandang gabi po. Ma'am Sheila May, ma'am, thank you so much po sa inyong pastar. Salamat po at magandang gabi din po sa inyo. Ayan. So hopefully guys that you are learning from our session for our podcast for tonight. So yun. Again, no, to end this conversation, I always say this one, no, na hindi tama na sinasabi natin na wala namang tama o maling parenting. It depende sa magulang. Yes, depende sa magulang kung natututo ang magulang. Paano kung hindi? 'Di ba? Palaging merong tama at merong mali sa parenting. And we have to accept that that is the fact. That is not an opinion, but that is a fact. Kasi kung sasabihin natin walang tama, walang mali, wala palang kwenta ang sinasabi sa Bible. Wala palang kwenta ang mga ginagawang mga pag-aaral, mga scientific evidences. Di ba? So, yun. So, this is our episode 5, no? And if you want to learn more, mga more detailed discussion of each of the principle, punta kayo sa YouTube channel, andun yung ginawa naming seminar noong February, andun pa yung mga videos. Mas detalyado yung discussion doon, no? Mas deeper, may workshop. So, pwede nyong puntahan, pwede nyong tingnan at panoorin para mas deeper yung discussion, kung yung deeper discussion ang gusto ninyo. So, with that, guys, if you are learning from our podcast tonight, please share this video and also please don't forget to subscribe to our YouTube channel and also follow to our Facebook page. And hanggang dito lang muna tayo at hanggang sa muli, guys. Thank you so much for following and thank you so much for your support. Goodbye and God bless.